Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa gitna ng isang marangal na mansyon, na matatagpuan sa loob ng malawak na master bedroom, ang isang magarbong salamin ay nakatayo bilang isang tahimik na sentinel. Ang presensya nito ay nangunguna sa atensyon ngunit nagtataglay ng kadiliman. Ang ibabaw, na dating malinis at kumikinang, ngayon ay nagtaglay ng mga peklat ng panahon, mga bitak at mga gasgas na nakaukit sa salamin nito na parang mga bulong ng mga nakalimutang lihim. Ngunit hindi ang mga di kasakdalan ang nakapukaw ng mata, ito ay ang nakapangingilabot na aura na tila nagmumula sa loob. Isang hindi madaling unawain na pagmamalabis na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng mga taong nang ahas na tumingin sa kailaliman nito. Bulungan ang kumalat sa mga nakatira sa mansyon, mga kwentong umiikot mula sa mga hibla ng takot at kawalan ng katiyakan. Nagsalita sila tungkol sa napakasamang kapangyarihan ng salamin, kung paanong ang mga nang-ahas na sumilip sa kailaliman nito ay nahaharap sa mga baluktot na pagmuni-muni ng kanilang mga sarili, nalilikot at nababaluktot ng mga puwersang hindi maunawaan. Ang ilan ay bumulong na ang salamin ay nagtataglay ng mga kaluluwa ng mga nakatagpo ng kanilang pagkamatay sa loob ng mga dingding ng mansyon, ang kanilang mga espiritu ay nakakulong magpakailanman sa loob ng mga hangganan nito, na hinatulan sa isang kaharian ng walang hanggang pagdurusa. Ang iba ay nag-claim na ito ay isang gateway sa darker realms, isang portal kung saan ang mga masasamang entity ay naghangad na mahuli ang mga hindi mapag-aalinlanganang kaluluwa. Anuman ang katotohanan, isang bagay ang nananatiling tiyak: ang salamin ay humawak sa lahat ng nakakakita dito, isang tahimik na saksi sa mga lihim at kasalanan ng mga naninirahan sa loob ng anino na mga bulwagan ng mansyon. At hanggat ito ay nakabitin sa master bedroom, ang presensya nito ay patuloy na magbibigay ng mahaba at nakakagigil na anino sa buhay ng lahat ng tumawid sa landas nito. Anuman ang katotohanan, isang bagay ang nananatiling tiyak: ang salamin ay humawak sa lahat ng nakakakita dito, isang tahimik na saksi sa mga lihim at kasalanan ng mga naninirahan sa loob ng anino na mga bulwagan ng mansyon. At hanggat ito ay nakabitin sa master bedroom, ang presensya nito ay patuloy na magbibigay ng mahaba at nakakagigil na anino sa buhay ng lahat ng tumawid sa landas nito. Gayunpaman, may mga hindi nakatiis sa pang-akit ng mga baluktot na refleksyon ng salamin, na iginuhit ng hindi maiiwasan patungo sa madilim nitong pang-akit na parang mga gamo-gamo sa isang apoy. Kabilang sa kanila ay si Eleanor, isang dalagang nag-iingat ng mga pangarap ng kadakilaan sa kabila ng kanyang sitwasyon. Labis na naiintriga at ambisyoso, si Eleanor ay hinayla sa salamin isang nakamamatay na gabi, ang kanyang refleksyon ay umiikot sa mga kakaibang anyo na tila minamaliit ang kanyang mga layunin. Ngunit hindi umiwas si Eleanor sa takot, sa halip, sa isang huling pagtatangka upang i-connecta ang imahinasyon at katotohanan, inabot ni Eleanor, ang kanyang mga daliri ay hinahaplos sa malamig na salamin. Sa sandaling iyon, bumangon ang kapangyarihan ng salamin, binalot si Eleanor sa isang ipoypo ng kadiliman na nagbabantang ubusin ang kanyang kaluluwa. Napasigaw siya sa takot, nawala ang boses niya sa gitna ng mga alingaw-ngaw ng haunted corridors ng mansyon. Gayunpaman, tulad ng lahat ay tila nawala, isang kislap ng liwanag ang tumagos sa kadiliman, na nagpapaliwanag sa landas ni Eleanor ng malinaw na hindi niya alam. Sa bagong nahanap na kapasiyahan, itinulak niya pabalik ang pagkakahawak ng salamin, na ipinadala ang kanyang panloob na lakas sa isang labanan laban sa mga puwersa ng kasamaan. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagsimulang lumabas si Eleanor mula sa kadiliman, ang kanyang espiritu ay hindi naputol sa mga pagsubok na kanyang hinarap. At sa muling pagtayo niya sa harap ng salamin, napagtanto niya na ang kapangyarihan nito ay hindi hihigit sa isang ilusyon, isang salamin ng mga takot at kawalan ng kapanatagan na nagpabihag sa kanya sa mahabang panahon. Sa pakiramdam ng paglaya na dumadaloy sa kanyang mga ugat, tumalikod si Eleanor sa salamin, hindi na nakagapos sa masamang impluwensya nito. At habang iniiwan niya ang master bedroom, dala niya ang isang bagong tuklas na kahulugan ng layunin, isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa mga anino, ngunit sa liwanag na nagniningning mula sa loob.
At kaya, ang salamin ay nanatili sa master bedroom, ang ibabaw nito ay nabahira ng mga bitak at mga gasgas, ngunit hindi na nababalot ng masasamang puwersa na minsan nang humawak sa mga naninirahan sa mansyon. Sapagkat sa bandang huli, hindi ang kadiliman ang namayani, kundi ang liwanag ng katapangan at katatagan ang siyang nagpapaliwanag sa daan patungo sa katubusan. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.